Ang dalawang magkapatid at ang kanilang sapatos. Noong unang panahon, sa isang makintab na lungsod na pinangalan ng Elysia, ay nanirahan ang mga kapatid na sina Cyrus at Caspian. Sa Elysia, ang mga sapatos ay hindi lamang para sa paglalakad. Ito ay simbolo ng katayuan sa buhay. Mas makintab at magara ang sapatos mo, mas importante ka. Si Cyrus, ang panganay, ay mahilig sa sapatos. Mayroon siyang sapatos sa lahat ng kulay, hugis at sukat. Inilalagay niya ang mga ito sa espesyal na silid. Lahat ay nakahanay at makintab. Hindi niya hinahayaang mahawakan ng kahit sino ang mga ito, kahit pa ng kanyang nakababatang kapatid na si Caspian. Si Caspian naman ay isang mabait at mapagbigay na bata. Hindi siya interesado sa mga mamahaling sapatos. Madalas niya makita ang mga batang may sira o walang sapatos, sapin sa paa at nalulungkot sila. Kaya naman, tuwing may pagkakataon ay palihim siyang lumalabas at pinamimigay ang kanyang mga lumang sapatos sa mga nangangailangan. Noong nakita siya ng kapatid niya, ay pinagalitan siya ni Cyrus. "Caspian! Sayang ang pera ng pamilya natin. Mahalaga ang mga sapatos na iyon." Ngunit, ngumiti lang si Caspian at sinabi, "Kuya, mas mabuti pang ibahagi." Pero, nagpatuloy pa rin si Caspian. Ang kanyang kabaitan ay isang liwanag sa madilim na mundo ng materialismo ng lungsod. Ang mga batang binigyan niya ng sapatos ay lumaki upang maging mga taong magpagsalamat ang kanilang buhay at nabago ng kanyang simpleng gawa. Sila naman ay tumulong sa iba, na lumikha ng isang kadena ng kabutihan. Isang araw, isang mapanlinlang na nanakaw na naiinggit sa mga mamahal na sapatos ni Cyrus ay ninakaw ang kanyang pinakamamahal na pares. Nasiraan ng loob si Cyrus. Napagtanto niya na ang kanyang pagkahumaling sa mga material na bagay ay nag-iwan sa kanya ng mahina at nag-iisa. Sa desperasyon na maibalik ang kanyang mga sapatos, humingi ng tulong si Cyrus kay Caspian. Sa kanyang sorpresa, pinagsama-sama ni Caspian ang kanyang mga kaibigan na mga taong tinulungan niya. Magkasama, hinanap nila ang lungsod, ginagabayan ng karunungan ng isang matandang panday na sapatos. Ang matandang panday, isang lalaki na may mabait na mata at magaspang na kamay. Siya ay nakatira sa isang maliit at maaliwalas na tindahan sa dulo ng lungsod. Ang kanyang tindahan ay puno ng masarap na amoy ng katad at ang mahinang ingay ng kanyang mga kasangkapan. Kilala siya sa paggawa ng pinaka-makomportable at matibay na sapatos sa buong lungsod. Ngunit higit sa lahat, kilala siya sa kanyang karunungan. Nang dumating sina Cyrus at Caspian sa kanyang tindahan, humingi ng tulong upang maibalik ang mga nanakaw na sapatos. Mahinahon na nakinig ang matandang panday. Hindi siya nagbigay ng agarang solusyon o mahikal na spell. Sa halip, nagkwento siya. Kinuwento niya ang tungkol sa batang lalaki, katulad si Caspian, ay may pusong puno ng kabaitan at pagnanais na tumulong sa iba. Ang batang ito, sa pamamagitan ng kanyang mga gawa ng kabutihan, ay nakamit ang paggalang at paghanga ng buong lungsod. Ang tunay na kayamanan, sabi ng matandang panday, ay hindi ginto o pilak, kundi ang puso ng mga tao. Ang isang mabuting puso ay mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan. Pagkatapos ay binigyan niya si Cyrus ng isang pares ng simpleng matibay na sapatos at ipaniliwanag ang mga sapatos na ito ay narinig hindi kasi ganda ng nawala mo, ngunit may espesyal na kapangyarihan. Dadalhin kanila sa magnanakaw, ngunit higit sa lahat, kagabayan kanila patungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili mo at sa mundo sa paligid mo. Armado ng mahikal na sapatos at ang gabay ng matandang panday, nagsimula si Cyrus sa isang paghahanap upang mahanap ang magnanakaw. Sa kanyang paglalakbay, nakasulubong niya ang mga taong nangangailangan. Dahil sa inspirasyon ng mga aral ng matandang panday, nagsimulang tumulong si Cyrus sa iba. Ibabahagi ang kanyang mga bagay at oras. Ang mga gawa ng kabutihan na ito ay nabigay sa kanya ng malaking kagalakan at kasiyahan.
na mas malaki kaysa sa kasiyahang kanyang nakuha mula sa mga material na bagay. Sa kanyang mga karanasan, nagsimulang pagnilayan ni Cyrus ang kanyang nakaraang pag-uugali. Napagtanto niya na ang kanyang pagkahumaling sa material na kayamanan ay naglayo sa kanya sa iba at tumigil at kanyang personal na pag-unlad. Natuturan niya ang kahalagahan ng pagpakumbaba, empatiya at ang pagkapangyarihan ng kabutihan. Sa huli, hindi lamang niya nakuha ang kanyang mga ninakaw na sapatos, ngunit nakamit din niya ang isang bagong pagpahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay.